Extreme Channel. At syempre, alam kong handa na kayo makilala ang ating guest for this week. Sigurado ang kanyang talento ay kahanga-hanga. Kaya panoorin natin ito. Nandito na ang magpapakilig sa online universe, ang Cutie Boy Online-verse host Axel Romeo. Talaga namang napaka-talented ng ating guest for this week, ang BL series actor at commercial model na ang ating very own online-verse host na si Cutie Boy Axel Romeo. Please welcome on the show! Hello, Axel! Ngayon wala ka na sa online, nandito ka na. Dahil nandito ka na sa studio, bumati ka muna sa ating mga manonood mula Luzon, Visayas at Mindanao or nasan man sila around the world. Hello sa mga nanonood ng Fun and Love sa buong Pilipinas. Diyan lang kayo manood kayo at mag-enjoy. Ayan. At syempre, bago mo i-invite ang ating mga nasa online verse, upo muna tayo. Dahil finally, nandito ka na sa ating studio. So, anong feeling? Galing sa online verse, ngayon nandito ka na sa studio. Actually, parang sa akin, parang hindi masyadong familiar. Kasi syempre kapag sa online, bahay ko lang ngayon, kwarto ko lang. So, dito, studio, tas maraming camera. So, medyo nag-a-adjust ng konti. Nag-a-adjust. Kumbaga nawawala ka sa comfort zone mo, no? Ayan, so Axel, sisimulan na natin agad-agad. Ano yan? Ang tanong. Tanong. Ayan, so Axel, kamusta naman ang isang pagiging commercial model? Actually, the best yung pagiging... Kasi inano ko siya na trabaho eh. Okay. Kasi the best talaga magtrabaho sa commercials. Like, kung ano yung gusto mong gawin, nagagawa mo, ganun. As in, masaya lang talaga sa commercial. Ngingiti ka lang, ganun. Wala siyang masyadong hindi mabigat yung mga trabaho doon. Oh, okay. So, at least good for you. Compare dito sa taping, di ba? Pero anyway, sino yung nag-impluensya sa'yo para pasukin ang pagiging isang commercial model? Actually, hindi ko ina-expect yung sarili ko na pasukin ko yung pagko-commercial. Kasi, in the first place, hindi naman yun yung pangarap ko. Hindi ko pangarap mag-artista or commercial model. Ang gusto ko lang talaga is maging ramp model. Wow. Yun. Doon ako nag-start nag-ramp model hanggang na-discover ako ng isang photographer. And then, dinala ako dito sa Manila. And then, ayun, nag-audition na sa mga ganyan-ganyan. And then, doon. So you mean may lumapit sa yung talent scout? Parang. Okay, that's good. Pero eto, pag-usapan naman natin yung mga experience mo sa pagiging isang commercial model. 'Di ba? So, ano naman yung mga na-experience mo bukod dun sa, sabi mo nga, nai-enjoy mo siya. So, kamusta naman yung pressure dun sa set? Wala kang maanong pressure. Kasi lahat ng yung iba kasi yung treatment nila sa'yo eh. Tapos ikaw kasi yung doon, ikaw yung artista nila doon. So kailangan pulido lahat yung gagawin mo. Kaya ang daming tumutulong din sa'yo para magawa mo yung trabaho mo. So, tapos lahat ng directors or mga crew, nakakasundo mo siya. Ganon siya kagaan. Oh, kasi it takes a village bago gumawa ng isang production, 'di ba? Medyo matagal nga lang kasi paulit-ulit yung ginagawa namin, ganon. Pero worth it naman Worth it after. naman. Ayan. Ayan. So ano naman yung unang naging endorsement product mo, Axel? I-share mo naman sa ating mga ka-fan and Oo. love. Ang una kong endorsement or commercials is Head and Shoulders. Oo. With Benedict Kua. Wow, Head and Shoulder. And Yun ang then, pinakauna. ano pa? Nagkaroon na ako ng Extra Big Pancit Canton, Mang Inasal, True Life UK, Globe, yung recent ko lang, Globe. And then, ayun. Hindi ko na maalala yung iba. Hindi mo na maalala yung iba. Pero, kamusta yun? Kamusta sa feeling mo na at least, di ba, merong nagbunga na yung pinaghirapan mo? Sobrang ko noon, na parang ang laki ng achievements na ganun yung tingin ko sa sarili ko, ganun. Kasi, in the first place nga, sinabi ko, hindi yun yung pangarap ko talaga na maging commercial model, pero pinagkaloob sa akin. Kaya, nakakatuwa talaga. Wow, nakakatuwa naman. Pero bago ka makarating dito, no, meron bang mga struggles? Like, halimbawa, may mga rejections ka din ba na na-receive? Hindi naman talaga mawawala yung rejection talaga. As in, pumunta naman ako dun sa pinakamababa. Bago ako naman nagkaroon ng mga yung ramp model ko dati. Nagbayad pa ako pero kasi ang magbabayad ka para makarampa ka lang. Okay. So nagbayad ako pero yung treatment nila talaga, sinabi sa akin na, kasama ka ba dito?
Alam mo yung mga okay. ganong ano na Mga parang, unfair kasama ka treatment, dito, no? ganun. Okay. And then meron din yung sa may mga pipirmahang kontrata, tapos nilagpasan ka. Oh. Mga ganon. Oh. So, nakaka-hurt yun nakaka-hurt yun Oo. na ano. Kasi, So, hindi siya parang instant na parang naging commercial model ka kaagad. Oo, tama. And then, Oo. sa auditions ng mga film, ganyan. Ano lang yan, para sa akin, tsambahan na lang or destiny kung makukuha ka ba or hindi. Kasi, since I'm 13 years old, palagi na akong nag-audition sa mga film. Oh, Ayan. you're too Pero, young. I'm too young. Pero Ganun. ilang taon ka na ngayon? 20. 20 na. So, 8 years ka na din. Or Yan, 7 tagal years. na rin. Tagal na din, no? Pero, so far, no, ano yung pinaka-best experience sa pagiging isang commercial model? The best experience yun nga, yung mga marami kang nakikilalang bagong kaibigan sa mga nakakatrabaho mo. Yung network, no, lumalawak. Okay. Oo, ganon. And then, minsan magkikita na lang kayo sa ibang ganyan, banding-banding na lang kasi naging close mo sila. Oh, okay. Pero yung social media following mo ba, dahil dito sa mga endorsement na to, paano to naapektuhan sa'yo? Lumaki ba yung social media following mo? Oo, dumating yung point na nagkaroon ako ng mga supporters and then dumami yung followers ko sa Instagram na hindi ko rin ini-expect na ganun magbo-boom and then marami pang lumapit na brands. Kaya, so nakaka-grateful. Wow. Pero balita ko, no, bukod dun sa pagiging commercial model, ay ngayon ay nag-extra-extra ka na daw sa mga palabas at telebasyon. Ayun, minsan, na-invite naman tayo kasi meron, kapag kada project kasi, kailangan mo maging mabait sa mga nakakatrabaho mo. Yun yung ginamit kong para mabigyan ako ng project. Like, yung director doon, ayun, kinocall na lang ako ngayon. Axel, pwede ka pang mag-taping sa show namin. Ganun na lang siya ngayon. Hindi na before na kung dadan pa ako sa supplier, coordinator, ganun. So, napakahirap at napakaliit ng bayad. Totoo, Ganun. totoo. At least, isang bagay lang yun na nagpapatunay na yung pakikisama talaga, no? Kasi kapag nakita ng mga directors na ito, yung work ethics nito ay maganda, kahit hindi ka na ipipila talaga yun, ikaw na yung magiging priority noon. Tama. Oo. Tama, 'di ba? So, ayun nga, so napunta na tayo sa larangang ito. So, ngayon naman, ano naman yung mga palabas sa television, yung nasalangan mo bilang isang extra? Before, yung parang tinatawag nilang extra na crowd, ang dami. Sobrang dami kong naanoan, pero hindi ko na siya maalala. Pero itong mga itong medyo na rin tayo, kasi now, hindi na rin ako nala-line up for crowd, ganun. Kasi nabibigyan na ako ng character. So, May mga nakakatuwa. lines na. Ganun, oo. Okay. Ayan, yung recent ko lang, last week, sana napanood yung Wish Ko Lang. Ayan. Wow, okay, sa GMA. Ako yung bully, bully Okay. doon. Ayan, Okay. Meron ka pa bang mga pinapangarap na role na gawin? Actually, role, gusto ko talaga maging kontrabida. Yun ang Oh. na hindi ko makuha-kuha. Okay. Bakit naman? Kasi akala Bakit, nila, bakit kontrabida yung gusto mo? kasi kapag kontrabida ka, nalalaro mo yung character mo eh. Hindi ka Okay. tulad ng bida. Ang bida kasi, ang gagawin mo lang, iiyak, magiging mabait ka lang, ikaw pa yung masasaktan. Magpapaawa, ganon. Pero kapag kontrabida ka, ma-enjoy mo siya kasi mabibigay mo talaga yung best mo. Ayun, Ganon. tama naman. Pero syempre, Axel, no, susubukan namin ng iyong galing sa pagiging isang commercial endorser ng isang produkto. Ano yan? Kaya mo ba kaming bigyan ng isang acting reels, Axel? Akayanin. Ayan, kakayanin. Kaya naman, ipasok na natin yan. Ayan. So, ito ay isang tumbler, di ba? So, pakitaan mo naman kami ng isang acting daw gamit yung isang tumbler. Commercial. Sige. Actors cue. Okay. And 3, 2, 1, action. Alam nyo ba to? Hindi nyo alam. Hindi nyo alam dahil ito ang pinakamatibay at walang makakatalo dahil pwede itong gawing kahit pagbagsakin mo yan, hindi siya nababasag. So, ano naman hinihintay nyo? Bili na ng Aqua Del. Nag-online selling pala bigla. Anyway, thank you, Axel. Pero oops, wait muna. Bibitinin muna natin ang ating kwentuhan sa ating guest na si Axel dahil magbabalik pa ang Fun and